Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Napakadami po natin pag-uusapan dito. Yung coach ng Taipei, sinabing mas magaling daw po sila kaysa sa Gilas. Etong si Kai Sotto, nagbalik na ng Japan. At pag-uusapan din natin ang scenarios ng Gilas. May chance pa pala mag-first sa group, pero malamang Jordan at China ang pupuntahan. Maganda to. Simulan po natin dito mga kaibigan sa sinabi po ng head coach ng Taipei na si Coach Jian sa press conference after ng game nila. Pero late na ito nilabas. So ito po yung isa sa sinabi niya mga kaibigan. Mas magaling daw po sila sa Gilas Pilipinas. I consider Philippines one of the most experienced team in this competition. They know each other very well. But we were simply better than them executing our game plan. Honestly mga kaibigan, sa last 2 meetings nila, masakit man tanggapin. Basically, much better team talaga ang Taipei kaysa sa Gilas Pilipinas. Kita rin naman po natin yung bilis ng laro nila, yung pace, yung ball movement, depensa, shooting, 3 ball, talo po talaga tayo. Parang itong Taipei mga kaibigan ay may kukumpara ko talaga sa Japan. Parang pareho sila ng playstyle at ng team. Hindi sila ganong kalalakihan, ang liliit ng guards nila, pero parehong mabilis at parehong ma-shooting. Pareho sila talagang nagpapanalo ngayon. Ano ba yung mga meron sa guards natin mga kaibigan? Honestly, hindi ako eksperto, lahat tayo may opinion. Yung ating mga guards may advantage talaga tayo sa height, sa athleticism, at yung mga guards natin kayang umopensa, dumepensa. Pero yung mga totohanan na hindi kasing bibilis at kasing shooting ng mga guards nitong Japan at ng Taipei, di ba mga kaibigan? So eto, balitaan ko muna po kayo na mabilis sa ating pambato na si Kai Sotto. Nagbalik na po pala siya ng Japan at talagang tuwan-tuwa yung mga Japanese fan ni Kai na mabasa ko sa Twitter. At ito sa pagbabalik niya rito, para po ito sa kanyang continuation ng kanyang rehab para tapusin na din at mag-report sa team at maglaro na kapag kaya na niya sa susunod na mga buwan. Sabi ni Coach Team, baka October, sabi ng source natin mga kaibigan ay November to December, pero hindi na masyadong magtatagal. Hintayin namin ang pagbabalik mo kay ibawi mo kami. Kita mo rin naman, mula nang mawala ka, puro talo ang ating national team. At yan naman ang totoo. At ito po yung makatotohanang senaryo ng Gilas Pilipinas sa Asia Cup na dapat nyong makita. Diba may isang talo na po tayo sa Asia Cup, or maaring habang pinapanood mo ang video na ito ay tapos na po ang laban ng Gilas sa New Zealand. Ano man ang resulta, ito po yung mangyayari base po sa format. Ito yung tatahakin ng Gilas. Natin sa group D rin tayo mga kaibigan, nag-third tayo at dito sa Asia Cup ngayon posible mag-third din tayo mga kaibigan kasi may isa na tayong talo. Kung mag-third nga po tayo mga kalaban pala natin mga kaibigan ay second nung group C, which is malamang China o Jordan kasi yan lang ang naglalaban sa 1 and 2. So mga kaibigan, kung mag-ano naman tayo, second tayo mga kaibigan, ay eto mga kalaban natin ay yung third dito sa group C. So malamang India or KAs. SA, mas magaan yung laban ng Gilas patungo dito sa quarterfinals. Ang mabigat lang mga kaibigan sa Gilas pag nag-third tayo sa group, malagpasan man natin tong China at Jordan, ay talaga mag-iintay sa atin ay number 1 po ng group A. Yan po ay malamang Australia. Kung mag-ano naman tayo, mag-second tayo sa group natin mga kaibigan, mag-aantay sa atin ay number 1 ng group B, which is mga totohanan etong Japan. Gusto ko rin po malaman yung mga kaibigan, may chance pa po mag-first ang Gilas sa group D mga kaibigan. Yan po ay kapag tinalo ng Gilas ang New Zealand mga kaibigan, at tinalo po ng New Zealand ng Taipei. So magkakaroon yan ng tie o triple tie pa mga kaibigan. Magkakaroon ng quotient, win over the other, or point system mga kaibigan. So may chance tayo dyan. Basta talunin natin ang New Zealand at Iraq.